Palagi nilang sinasabi na wala siyang pakialam, na mag-move on ka na lang. Pero paano kung sabihin ko sa'yo na may pakialam siya? Paano kung sabihin ko sa'yo ngayon na ang katahimikan niya ay hindi kumpiyansa, kundi takot? Hindi ka niya iniiwasan dahil naka-move on na siya. Tahimik lang siya kasi naghihintay siya. Naghihintay kung nakatali ka pa, desperado pa, or naglalaro pa rin sa laro niya. At sa sandaling magkamali ka ng galaw, napatunayan mo ang tama niya. Pero ngayon, tapos na yan. Kapag pinapanood mo to, ibig sabihin, pagod ka ng nilalaro, sawa ka ng mag-aksaya ng time at energy sa isang tao na nabubuhay sa reaksyon mo. At malapit mo nang matutunan kung paano ang katahimikan, puro, kalkulado, at kontrolado ay nagiging ultimate power move. Ganito mo babaliktarin ang sitwasyon. Ganito mo siya mapipilitang mag-doubt. At ganito mo maibabalik ang power, self-respect, at dignidad mo. Hindi lang to tungkol sa relationships. Tungkol to sa buhay. Control, power, respeto. Lahat yan nakasalalay sa isang bagay. Paano ka magre-react kapag sinusubok ka ng ibang tao? Kaya relax ka lang. Makinig ka. Dahil pag natapos mo itong video, hindi ka nahabol ng habol sa kahit sino pa. Pero bago tayo magsimula, mag-comment ka dyan. Hindi na ako maghahabol ulit. Ipaalam mo sa mundo at lalo na sa sarili mo. Araw-araw, milyon-milyon ang natatrap sa parehong sitwasyon. Yung taong mahal nila, biglang lumalayo, nagiging malamig, at biglang nagbabago ang lahat. Paulit-ulit nilang chine-check ang phone nila. Overthinking bawat interaction. Iniisip bawat salita. Bawat pause. Bawat katahimikan. At sa bawat pagkakataon, ginagawa nila yung ini-expect sa kanila. Nagre-react sila. Yan ang problema. Ang modern relationships. Puro power dynamics. Kapag nag-react ka, binibigay mo ang control. Kapag hinabol mo siya, nawawala ang halaga mo. Kapag ipinakita mong malaki ang epekto ng pagkawala niya, binibigay mo sa kanya ang lahat ng leverage. Kaya nga ang pinakamakapangyarihang tao, sa business, sa relationships, sa buhay, hindi sila nagre-react agad. Obserbahan muna, mag-adapt. At kapag sinubukan silang laruin, ginagawa nila yung isang bagay na pinakamalakas. Tahimik lang sila. Yan ang pag-uusapan natin ngayon. Una, ine-expect niyang mag-react ka. Uurong siya, magtatagal sa reply, maglalayo, magiging malamig. Parang laging busy. Dati, nag-go-good morning pa. Ngayon, wala na. Dati nagplaplanong makipagkita. Ngayon kung ano-anong busy na dahilan. Pero nanonood pa rin ng stories mo. Nagpaparamdam pa rin. Sinisiguradong makikita mong masaya siya. Gumaganda, gumagala. May inaabangan siya mula sa'yo. Yung konting pag-break ng self-control mo. Yung magtanong ka ng, ano bang problema? Yun ang panalo niya. Kapag nag-react ka, alam niyang hawak ka pa rin niya. Alam niyang hindi mo pa siya kayang pakawalan. Kaya tuloy ang laro, sinusubok ka pa. Hanggang kailan mo siya titiisin bago ka bumigay. Karamihan sa lalaki, mabilis bumigay. Check ng phone, naghihintay ng reply, nag-overthink sa last convo, nagpapanik, feeling nila mawawala yun forever pag di sila gumawa ng move. Kaya sila pa unang magme-message, magdo-double text, mag-a-apologize, kahit wala namang kasalanan. Hindi niya nire-respetuhan yan. Inaasahan niya yan. At kapag nakita niya yan, nawawala na ang interest. Ang babae, naglalaro lang ng ganito. Kapag hindi pa siya sigurado sa lalaki. Kapag sinusubukan pa niya. Kapag kulang pa ang respeto niya. Gusto niyang malaman kung kailangan mo validation niya para buo ka. At kapag pinakita mong kailangan mo, tapos na. Hindi lang siya umaatras, kundi tumatakbo na palayo. Kasi tinumbok mo na. Siya ang lifeline mo. Babae, hindi naghahabol sa lalaking madaling mabasag. Ang hinahabol nila, yung parang walang pakialam
kung manatili sila o umalis. Akala niya, kilala ka na niya, nakita na niyang nangyayari, na to dati. Magre-react ka, ipapakitang mahalaga siya. Pero pag hindi iyon nangyari, pag nanatili kang tahimik at chill, sa kanya mararamdaman ang duda. At ang duda ang bumabasag sa kumpiyansa niya. Ang duda ang nagdadala ng tanong. Mali ba ang tingin ko sa kanya? Move on na ba siya? Nawala ko na ba talaga yung lalaki worth keeping? At sa duda, siya ang mapapaisip. At sa duda, siya ang babalik. Pero ito ang hindi alam ng karamihan. Pagkatapos niyang ma-realize, yon, huli na kasi yung lalaking dati niyang tinetest, wala na. Yung dating naghabol, nabasag ng katahimikan niya. Hindi na yun ikaw. Ikaw na yung bagay na kinatatakutan niya. Ang lalaking hindi na niya kontrolado. Ikalawa, ang katahimikan mo ang bumabasag ng kontrol niya. Nakakatakot ang katahimikan. Kaya nahihirapan ang tao mag-isa. Kaya may social media. Kaya nauwi sa distractions. Para di nila maramdaman ang silence at kaharaping sarili nila. Kapag naging tahimik ka, pinapaharap mo siya sa sarili niya. Inaasahan niyang hahabol ka, magva-validate, patuloy kang magpapatunay. Ngayon, siya na ang check ng phone, siya na ang naghahanap ng sign na may pakialam ka pa. Binabalikan niya mga luma mong text, inaalala ang huling usapan niyo. Iniisip kung saan siya nawalan ng hawak sa'yo. Maaring magpanggap siyang walang pakialam, mag-post kasama ibang lalaki, lumabas kasama barkada, siguraduhing makikita mong living her best life siya. Pero sa totoo, naghihintay siya kung effective ba, kung meron pa siyang power sa'yo. Pero kapag wala siyang natanggap na notification, kapag hindi ka nag-react, hindi mo siya pilit binalik. Doon na siya magpapanik kasi siya na ang nawawalan ng power. Gaya ng dati, ikaw ang laging naghihintay ng reply. Ngayon siya na yon. Gaya ng dati, ikaw ang uneasy pag natatagalan siya. Ngayon siya na yon. Gaya ng dati, natatakot kang mawalan ka ng halaga sa kanya. Ngayon siya na yon. At yang takot, yan ang nagpapabalik sa kanya. Dito karamihan ng lalaki pumapalpak. Magpapadala siya ng text. Simple, generic. Hey, hope you're doing good. Oh, kamusta ka? Laro pa rin. Hindi sasabihin na namimiss ka niya. Hindi aamin na siya ang mali. Hindi mag-a-apologize. Subtle lang. Safe. Test lang yan. Karamihan, bumibigay, kilig agad, reply agad. Akala nila nagbago na ang isip. Ipinipilit makipagkwentuhan. Pero pag nakita niya ang mabilis mong reply, alam niyang hawak ka pa rin niya at bigla siyang mawawala ulit. Hindi ka niya binabalikan dahil gusto ka niya. Gusto lang niyang makasiguradong naghihintay ka pa. Hanggat alam niyang andyan ka, hindi ka niya kakausapin. Kaya nga, ang pinakamatibay na response, walang response. Pag gusto ka talaga niyang balikan, siya na ang mag-e-effort, hindi lang basta text. Malinaw, ramdam mo yung panghihinayang. Pero hanggat wala pa yon, katahimikan. Kasi katahimikan ang gumagawa ng duda at duda ang nagpapahabol. Pero ang the best na part, pag huli niyang na-realize, yon, wala ka na. Hindi mo na kailangan validation niya. Nabuo mo na sarili mo. Nag-focus ka na sa sarili mo. Mas malakas ka na. May value ka na hindi nakadepend sa presence niya. At pag nakita niya yung pagkawala mo, pag ready na siyang maghabol, huli na. Siya na ngayon ang naghahabol sa multo. Ikatlo, siya na ang magdududa sa sarili. Akala niya, may all the time in the world siya. Lagi kang andyan, laging umaasa, laging nag-aabang sa atensyon niya, ready sumulpot, kahit anong aninong pahiwatig, na nagmamalasakit pa rin siya. Pinaniwala niya sarili niya, na kahit anong gawin niya, kahit gaano pa siya katagal mag-ignore, kahit ilang test pa, nandun ka pa rin.
Yun ngayon ang nakakabingi na katahimikan. Biglang may binago. Unang parang wala, pero lumalaki. Unti-unting merong gumugulo. Bakit hindi siya nagre-reach out? Mula curiosity, nagkakaroon ng tension? Move on na ba siya? At mula tanong na, yon, biglang lumalalim. Mali ba ang tingin ko sa kanya? Ang tension, nagiging takot. Takot na mali ang calculation niya. Takot na sobra siyang nag-assume. Takot na nawalan na siya ng control. Walang mas nakakayanig sa babae, kundi yung realization na baka napakawalan niya yung taong mahalaga. Kasi sa isip niya, predictable ang mga lalaki. Kapag umaatras siya, natural na maghahabol ang lalaki. Inaasahan niyang magmamakaawa. Susubukang ipaglaban siya. Pero hindi mo ginawa yon. Nanatili kang tahimik, tinanggal mo presence mo. Binigay mo sa kanya yung hindi niya inaasahan. Ang unknown. At ang unknown, yan ang pinakamakapangyarihang puwersa sa mundo. Kasi kapag may uncertainty, yun lagi ang iniisip. Kaya hindi mapakali pag naghihintay ng sagot. Kaya adik ang iba sa social media. Kaya nakukumpleto ng mga cliffhanger ang movies. Kaya nakaka-adik ang habulan. Hindi kaya ng utak ang hindi masagot na tanong. Ngayon, siya na ang naghahanap ng sagot. Tingin siya sa social media mo? Hindi lang minsan, kundi pa ulit-ulit. Chinecheck ka kung online ka. May mga bagong picture, bagong connect, bagong vibe. Maaring hindi siya nagle-like, pero nakatingin siya. Maaring hindi siya nagte-text, pero iniisip ka niya. At habang mas tumatagal ang katahimikan mo, habang tumatagal, lalong lumalalim ang pagdududa niya sa sarili. Lalapit siya sa mga kaibigan niya. Sila rin yung nagsabi sa kanya na babalik ka. Kasi palaging ganun, di ba? Sila rin yung nagtawanan dati. Na ikaw daw, isa ka lang sa mga lalaking di makakatanggi sa kanya. Pero ngayon, pati sila may duda na. Kasi habang patagal ng patagal na, wala kang reaksyon. Mas nagiging malinaw. Hindi mo na siya kailangan. At yun ang nakakatakot sa kanya. Kasi ngayon, nagbago na ang sitwasyon. Siya na yung nagtatanong sa sarili niya. Walang bagay na mas mabilis magpasama ng loob ng babae kaysa sa self-doubt. Paulit-ulit niyang nire-review sa isip niya bawat interaction niyo. Yung huling text niya, yung huling pagkikita ninyo, yung huling pag-uusap niyo. Lahat ibang-iba na ang dating sa isip niya. At habang iniisip niya, unti-unting umaamin siya sa sarili niya ng isang bagay na akala niya di niya kailanman aaminin. Pinabayaan ka niya. Inakala niya na hawak ka na niya. Inisip niya na pwede siyang bumalik kahit kailan niya gusto. Akala niya tulad ka ng ibang mga lalaki na kailangan niya pa rin ng validation niya. Pero ngayon, di na siya sigurado. At yung pagdududa na yun, lumalampas na sa isip niya. Umaabot na sa kilos niya. Bigla siyang nagtitest ng waters. Hindi niya diretsyong aaminin na miss ka na niya. Dahil may pride pa rin siya. Pero, gumagawa siya ng maliliit na bagay. Nagpaparamdam. Naghahanap ng senyales kung pwede ka pa niyang maabot. Magla-like siya ng luma mong litrato. Magpapadala ng casual na text. Magko-comment sa random na post mo. Minsan, magpapadala ng message na kunwari, accidental lang. Para lang malaman kung papatulan mo. Yung mahina, yun yung agad kumagat. Mapansin lang yung pagka-breadcrumb at agad mag-reply. Akala niya, eto na yun. Eto na ang moment na namiss siya. Pero oras na magpakita siya ng sign na andito pa ako, biglang aatras ulit yung babae. Kasi nakuha niya na yung hinahanap niya. Di niya talaga gustong bumalik. Gusto lang niyang malaman na pwede pa siyang bumalik. Gusto lang niyang mapatunayan sa sarili niya na nandyan ka pa, na may value pa siya sa'yo.
na option ka pa rin. At oras na makasigurado siya, bigla na naman siyang mawawala. Kasi hindi naman talaga ikaw ang hinahabol niya. Control ang habol niya. Dito karamihan, natatalo yung mga lalaki. Pinapayagan nilang mabali sila ng pagdududa. Napagkakamalan nilang curiosity bilang genuine na interest. Akala nila kapag nanonood siya sa'yo, ready na siyang bumalik. Pero ang watching, hindi chasing. Ang liking, hindi regretting. Ang pagte-text, hindi ibig sabihin na pinapahalagahan ka niya. Ang babaeng tunay na nagsisisi, na nawala ka, hindi nagiiwan ng breadcrumbs. Klaro siya. Hindi lang basta hey, kundi nagkamali ako. Hindi lang like ng post mo, kundi sabihin niyang namimiss ka niya. Hindi lang nag-aantay ng reply, lumalaban siya para sa'yo. At hanggang di pa nangyayari yon, katahimikan lang. Kasi ang katahimikan ang nagpapatanong sa kanya. At ang pagtatanong, yun ang nagpapahabol sa kanya. Pero mas maganda pa doon, ang pagtatanong, yun ang nagpapalaya sa'yo. Kasi bago niya pa maamin sa sarili niya na nagkamali siya, bago niya pa makuhang mag-reach out ng totoo at sabihin sa'yong siya na ang lumalaban, naka-move on ka na. Kasi buong panahon, habang siya abala sa pagdududa, abala sa paghahanap ng sagot, abala sa pagbawi sa sarili niya, ikaw, abala ka sa sarili mo. Nagwa-workout ka. Tinututukan mo ang goals mo. Ini-improve mo sarili mo. Hindi ka nakatunganga at naghihintay kung kailan kanya ulit bibigyan ng oras. Naging untouchable ka na. At yun ang pinakamalaking pagsisisi na mararanasan niya. Hindi lang pagkawala mo, kundi yung pagkawala ng version mo na hindi niya kailanman nakilala. Number 4, pag sinusubukan kanyang hilahin pabalik, di niya gusto yun. Ayaw niya ng pakiramdam na natalo siya, na nagkamali siya ng compute, na pinalampas niya yung mahalaga. Kasi sa isip niya, siya ang may control, sa kanya ang power kung paano tatakbo lahat. Akala niya kaya niyang mag-pull back, lumikha ng distansya, at ikaw yung maghahabol, mag-aayos, magpapatunay na interested ka pa rin. Yun ang plano niya. Pero may isang nangyaring di niya in-expect. Nawala ka. At yun ang yumanig sa kanya. Yun ang nakapasok sa isip niya na walang ibang bagay ang kayang magpasok. Lumikha yun ng uncertainty. Yun ang di niya kayang tiisin. Kasi pag may uncertainty, hindi na niya alam kung saan siya nakatayo sa'yo. Ibig sabihin, wala na siyang kapit sa emosyon mo. Ibig sabihin, baka totoong nawala ka na nga. At hindi yun parte ng plano niya. Akala niya may oras pa siya. Akala niya pwede pa niyang itest. Makita kung maghahabol ka pa. Bitinin ka lang ng kaunti para alam niyang nariyan ka pa. Pero habang humahaba ang katahimikan mo, mas nararamdaman niya yung bigat ng mga desisyon niya. Tahimik na, ramdam na ang pagkawala ng atensyon mo. At kapag nararamdaman ng tao ang pagkawala ng alam niyang pwedeng niyang balikan anytime, napipanik siya. Pero di niya diretso aaminin yun. Hindi kanya tatawagan para sabihing nagkamali siya. Hindi siya magpapadala ng mahabang mensahe ng paghingi ng tawad. Kasi ibig sabihin nun, talo siya. Ibinaba niya yung pride niya. Kaya susubok lang siya. Sa isip niya, isang bagay lang gusto niyang malaman. May pakialam ka pa ba? Diyan pumapasok ang unang test. Subtle lang. Baka panoorin ka niya ulit. Baka mag-like ng lumang picture. Baka mag-text ng simple. Malabo. Safe. Hey, hope you're doing well. Just saw something that reminded me of you. Hindi direct. Hindi obvious. Pero test yun. Gusto niyang makita paano ka magre-react. Gusto niyang malaman kung emotionally available ka pa. Kung naghihintay ka pa. Kung hawak ka pa niya. At yung mahina, agad kumakagat. Makita lang ang message. Tumataas agad ang kilig. Nagre-reply agad. Akala niya,
Eto na yon. Siya na ang hinahanap ng babae. Pero oras na makita ng babae kung gaano siya kabilis mag-reply, alam na agad ng babae na hindi pa rin siya nawala. Alam niyang kaya niyang makuha ka ulit kahit kailan niya gusto. Alam niyang di naman sa totoong nagkaroon siya ng risk na mawala ka. At ayun, biglang nawawala ulit yung babae. Kasi hindi naman talaga miss ka niya. Sinusuri lang niya kung may power pa siya sa'yo. Pero kung hindi ka nag-react, kung binabasa mo lang at di mo nire-replyan, kung di ka nagpa-fall sa laro niya, dun siya talagang napapraning. Kasi ngayon, wala siyang sagot. Hindi na niya alam anong nangyayari sa isip mo. Ngayon, tunay niyang nararamdaman yung pagkawala mo. Kaya susubok pa ulit. Dadagdagan niya ang effort. Maaring padalhan ka ulit ng mas mahaba. Baka may kasamang memory na alam niyang tatamaan ka. Baka mag-post siya ng paligoy-ligoy na post para iparining sa'yo. Baka paakyat pa. Baka ligawan pa niya iba para lang masilip kung ano ang magiging reaksyon mo. Gagawin niya lahat makakuha lang ng reaksyon. Kasi pag may reaksyon, ibig sabihin may kapit pa siya sa'yo, may influence pa siya, kaya ka pa niyang hilahin pabalik. Pero dito ka mananalo. Di mo siya pinapatulan. Hindi ka nagre-reply. Hindi ka sumasabay sa laro niya. Kasi alam mo kung ano ang ginagawa niya. Alam mong hindi to tungkol sa pagbabalikan. Hindi to tungkol sa tunay na pagpapahalaga sa'yo. Ito, tungkol lang sa pride, sa ego, sa validation niya. At yan ang di mo na ibibigay ulit. Kasi oras na hindi ka na ang emotional safety net niya. Oras na naramdaman niyang tunay na nawala ka na. Doon siya mapipilit pumili. Lalaban ba siya para sa'yo? O tatanggapin niyang tapos na talaga? At eto yung mahapding katotohanan. Kung hindi talaga siya invested sa'yo, mula't simula, lalayo na lang siya. Hindi na babalik. Kasi hindi ka naman talaga kailanman naging kanya. Gusto lang niya kasi na alam niyang pwede kanyang balikan anytime. Pero kung tunay siyang nagsisisi, kung nakita niyang nagkamali siya, kung natanggap niyang pinalampas niya ang isang mahalagang lalaki, hindi siya magsisend ng breadcrumbs. Hindi siya magsisend ng vague na text. Hindi siya magpo-post ng pasulyap. Pupunta siya sa'yo, gagawin niyang klaro na nagsisisi siya. Sasabihin niya sa'yo at lalaban siya para sa atensyon mo. Kagaya ng paghabol mo dati sa kanya. At pag dumating yung panahon na yon, ikaw na ang may power. Ikaw magde-decide kung worth pa ba siya. Kung karapat-dapat pa siyang bigyan ng isa pang pagkakataon. Kung gusto mo pa ba siya sa buhay mo. Kasi bago niya pa marating yung point na yon, bago siya dumating sa desperasyon, napatunayang seryoso siya, naka-move on ka na rin. Yan ang pinakamalaking aral. Oras na tumigil ka sa paghabol. Oras na inalis mo atensyon mo. Oras na tumigil ka sa paglalaro ayon sa rules niya. Ikaw na yung lalaking hinahanap-hanap niya mula't simula. Pero pag na-realize niya yon, wala ka na. Yan ang itsura ng tunay na power. Yan ang tunay na self-respect. At yan ang dahilan bakit hinding-hindi ka niya makakalimutan. Number 5. Pag natutunan mong hindi malulong sa emosyon, lahat magbabago. Lahat nag-iiba pag marunong kang mag-detach. Oras na hindi mo na hinahanap approval ng iba. Oras na tumigil ka na sa paghabol, sa pagpapatunay ng worth mo. Nagiging iba ka. Nagiging malaya ka. Yung kalayaan na bihira lang maabot ng karamihan. Detachment ang pinakamataas na anyo ng power. Itong skill na to ang naghihiwalay sa taong nabubuhay sa sariling terms. At sa mga taong laging nakadepende sa emosyon ng iba. Ito ang pagbabagong isip na nagba-transform ng isang lalaki mula sa kontrolado papuntang taong may control. At kung di mo ito mastery, palagi kang tagasunod ng desisyon ng iba. Palagi kang
Yung lalaking nag-aabang ng text. Palaging natitense, pag bigla siyang nag-pull back. Palaging nag-iisip. Ano bang nagawa kong mali? Habang siya, ayun, namumuhay ng walang pakialam. Siya, di siya nag-overthink. Ikaw ang gumagawa nun? Hindi siya obsessed. Ikaw ang hindi matahimik. Hindi siya ang naghihirap. Ikaw yun. At bakit? Kasi napaniwala kang ang tanging paraan para mapatunayan ang halaga mo ay ang mabawi siya. Pero ito ang totoo. Hindi mo kailangan siyang balikan. Hindi mo kailangan siyang suyuin. Wala kang kailangang patunayan. Ang kailangan mo lang, bitawan siya. Kasi sa sandaling gawin mo yon, mababawi mo lahat ng lakas na nawala sa'yo. Hindi hinahabol ng mga babae ang lalaking mahina pagdating sa emosyon. Hindi nila hinahabol yung desperado. Hindi nila hinahabol yung palaging naghahanap ng validasyon mula sa kanila. Ang hinahabol nila ay lakas. Ang hinahabol nila ay kasiguraduhan. Hinahabol nila yung lalaking kayang mag-isa, na hindi nangangailangan sa kanila. Kasi kapag hindi mo na siya kailangan, nagiging hamon ka, nagiging kakaiba ka, nagiging ikaw yung lalaking pagsisisihan niyang nawala. Hindi yung lalaking madali niyang tinalikuran. Hindi yung nagmakaawa para sa pangalawang pagkakataon. Hindi yung paulit-ulit na nagte-text, umaasang sasagutin. Kundi yung lalaking tumalikod at hinding-hindi na lumingon pa. Yun ang taong iisipin niya kapag mag-isa siya sa gabi. Yun ang lalaki na ikukumpara niya sa lahat ng makikilala niya sa hinaharap. Yun ang what if niya habang buhay. Pero sa oras na mapagtanto niyang, ikaw yung nawala, huli na lahat. Yun talaga ang punto ng emotional detachment. Hindi para maglaro, hindi para manipulahin, kundi para patunayan mo sa sarili mo na hindi mo kailangan ng validation niya para maging buo. Kasi karamihan sa mga lalaki, buong buhay nilang hinahanap yung approval ng iba. Gusto nila may magsabi na sapat sila, may magpatunay na may halaga sila, may magpaalala na mahalaga sila. Pero anong mangyayari kung ititigil mo yun? Kung hindi mo na kailangan ang iba para sabihing sapat ka na? Anong mangyayari kung titingin ka sa salamin at ma-realize mong nasa loob mo na lahat ng kailangan mo? Doon nagsisimula gumalaw ang mundo. Doon kasi simulang igalang ng iba. Doon ka titigil na maging option at magsisimula kang maging choice. Kasi yung lalaki na hindi naghahanap ng validation, yun ang pinakagustong-gusto ng babae. Yung hindi nangangailangan ng atensyon, yun ang binibigyan ng pinakamaraming atensyon. Yung may control sa emosyon niya, yun ang lumulutang sa kahit anong kwarto na pasukin niya. At ang pinaka-the best, pag na-master mo ang emotional detachment, hindi lang tungkol sa kanya yun. Para na yun sa lahat. Bawat relasyon, pagkakaibigan, negosyo, kahit anong interaksyon sa buhay mo. Pag na-realize ng tao na hindi ka nila kayang pabagsakin, na hindi ka nila kayang kontrolin, na hindi ka madaling madala sa laro nila, iba na rin ang pananaw nila sa'yo. Sisimulan ka nilang pahalagahan. Mapapansin nilang kakaiba ka sa lahat ng nakilala nila at ayaw nilang mawala yon. Kasi sa mundo ngayon, karamihan mahina. Karamihan habol ng habol. Karamihan desperate sa atensyon. Karamihan kailangan lagi ng validation. Pero hindi ikaw. Kasi na-master mo na ang emotional detachment. At dahil doon, para kang untouchable. Hindi lang to para sa relasyon. Hindi lang to tungkol sa dating. Tungkol to sa power. Power na tumalikod. Power na kontrolin ang sarili mong emosyon. Power na mabuhay nang hindi naghihintay ng approval ng iba. Karamihan sa mga lalaki, hindi nila makakamit yun. Laging nakatali sa validation. Laging kontrolado ng emosyon. Laging reactive imbis na maging leader. Pero,
Sa oras na pinili mong mag-detach. Sa oras na tumigil kang sumunod sa rules niya. Sa oras na nag-decide kang hindi mo kailangan ng validation ng iba para maging worthy, dun ka magiging tunay na ikaw. Yung lalaking nakatakda mong maging. At ang pinaka, the best, pag na-realize niyang ikaw pala ang nawala, pag nagsisi na siyang iniwan ka, pag handa na siyang habulin ka, wala ka nang pakialam. Yun ang tunay na panalo. Kasi ang tunay na premyo, hindi yung atensyon niya, kundi yung taong naging ikaw nang natutunan mong hindi na yon hinahanap. Kung ready ka nang maging untouchable, kung handa ka nang kunin ang buong kontrol ng buhay mo, kung gusto mong maging lalaking hindi naghahanap ng validation mula kanino man, mag-subscribe ka na ngayon, suportahan mo itong channel. Dahil sa ginagawa mo, marami kang natutulungan para makalaya sa mindset na nagpapahina sa kanila. At bago ka umalis, gusto ko lahat kayo mag-comment. I am untouchable. Isulat mo, i-type mo, angkinin mo. Dahil mula ngayon, yan na mismo ang tunay mong pagkatao.